Sama-sama tayong magiging Sakaki! Nasusunog na yung tapat namin. Nagkasunog sa isang residential street sa Amelia Street sa Sampaloc, Maynila. Malaki ng apoy nang subukan ng ilang residenteng makalabas sa compound. Ayon sa BFP, nagsimula ang apoy sa kwarto ng isang bahay. 10 bahay ang nadamay dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Nahirapan ng mga bomberong apulahin ang sunog dahil sa masikip na kalsada. Napula ang sunog matapos ang mahigit 3 oras. Inaalam pa ang halaga ng mga natupo. Sumuko na po sa NBI ang 7 itinuturong incorporator umano ng mga kumpanyang nauugnay kay Alice Guo na tinawag na bogus ng NBI. Depensa ng ilan, nagtitinda lang sila sa palengke at walang kinalaman sa human trafficking. Saksi, si June Veneracion. Mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, kung saan solo niya ang selda, kama, electric fan at banyo. 43 ang kasama ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa 45 square meter na selda sa female dormitory ng Pasig City Jail. Bago siya ilipat, may nakita pa ang mga doktor ng PNP na hinihinalang impeksyon sa kaliwang baga ni Guo. Meron po siyang slight colds and cough po. Kaya pagdating sa Pasig City Jail, inilagay muna si Guo sa isolation cell kasama ang 3 pang inmate na ginagamot dahil sa tuberculosis. Ito po ay almost 1 month na nagagamutan and inassure naman ng ating doctor na hindi na ito nakakahawa yung 3 na naka-isolate. Pero sa lab test, negatibo si Guo sa TB. Kaya inilipat na sa regular na selda na 9 na inmate lang dapat ang kapasidad. May motion ang kampo ni Guo para manatili sa PNP Custodial Center dahil sa banta umano sa kanyang buhay. Pero sa utos si Pasig City RTC Branch 167 Presiding Judge Anilin Medis Cabelis, moot o wala ng saysay ang motion dahil nailipat na si Guo sa Pasig City Jail. Bukas inaasahang ilalabas sa kulungan si Guo para dumalo sa pagdinig ng Senado. Gaya ni Guo, naharap din sa kasong qualified human trafficking ang 7 itinuturong incorporator ng 2 bogus umano na kumpanya ni Guo na may kinalaman sa Pogo. 5 sa kanila ang unang sumuko sa NBI Central Luzon Regional Office noong 1 linggo. Kahapon naman, lumutang sa NBI ang 2 pa. Thursday, even before the warrants were actually received by the NBI, there were already surrender feelers sent to us. So through arrangements made with also one of our divisions in Manila, dumating po kahapon yung 2. Sila ang lumalabas na mga responsible dun sa Hongsheng Incorporators at saka sa Sun Yuan Incorporators. Lahat ito ay mga masasabi natin na bogus corporation ni Alice Guo. Inilipat na sila sa NBI Detention Facility sa NBP compound sa Muntinlupa. 4 sa kanila, nagpakilalang tindera lang sa palengke sa bayan ng Concepcion. Hindi po namin alam. Wala po kaming alam. Yung Concepcion, katabi lang ng Banban yan. Okay. Noong 2019 daw, nag-apply sila ng lending. Malamang doon sila lang nakuha ang pangalan nila. Pero hindi sila na kita mismo hindi sila kilala ni Mayor Guo. Git naman ang 2 pang sumuko, nagamit lang sila at ang nagpapirma raw sa kanila, kapatid ng itinuturo ng NBI na presidente ng isa sa mga kumpanya. Takot na po kami sa seguridad po namin. Hindi po biro yung mga taong nasa likod po nito. Paliwanag naman ang itinuro ng NBI na presidente umano. Kakilala nga niya si Guo dahil nakasama niya ito sa isang proyekto ng probinsya. Pero hindi raw siya sangkot sa trafficking at nag-invest lang siya sa isang kumpanya. Ang investment na po ito nung inalok po sa akin ay online gaming. Hindi po si Mayor Alice Guo, dismissed Bamban Mayor Alice Guo ang nag-alok sa akin. Iba pong tao, hindi po siya. Yun po mga details sa korte ko na lang po yan ibabanggitin. Doon po sa sinasabi niyang ginamit ang pangalan, siya po ay pumirma, inalok din po sila dito para mag-invest. Sila po ay nakakabasa, nakakasulat. Sakali magboluntaryo ang mga sumuko para maging testigo. Para ma-discharge as state witness, kailangan you must appear at the least guilty. Ayun, yung sinasabi nila na nagamit lamang sila, maaaring ground yan. Sa 14 na kapwa-akusado ni Alice Guo sa non-bailable na kasong qualified human trafficking, 7 ang at large pa rin. Yung mga karamihan Chinese ang at large pa, pero hindi kami tumitigil ng paghahanap sa kanila. Para sa GMA Integrated News,
June Veneracion ang inyong saksi. Iginit ng DOTR na sapat para sa mga commuter ang bilang ng mga consolidated ng mga pampublikong sasakyan. Pero sa unang araw ng transport strike ng Piston at Manibela, ilang commuter ang nahirapang makasakay. Saksi, si Joseph Moro. Alas 10 pa lamang ng hapon, marami na nag-aabang na masasakyan sa Manila City Hall. Uwian na kasi ng mga kawani ng gobyerno alinsunod sa memorandum ng Malacanang para sa paggunita ng Family Week. Kasabay ring nagsilabasan ng ilang estudyante. Matumal ang dating ng mga jeep. Sobra pong hirap sumakay kasi ang kaunti-kaunti lang po ng jeep. Hindi po kasi ganito usually. Mga 5 to 6 pa po yung yung rush hour. Wala po kami masyadong manap kasi puno po yung jeep. Ganon din ang karanasan ng ilang commuter kaninang umaga sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Si JR lampas 2 oras naghintay bago siya nakasakay ng jeep pa Moraita. Walang jeep kundi lang jeep. May ilang nag-tricycle na lamang. Unang araw ngayon ang 2 araw na tigil pasada ng Piston at Manibela kontra sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Pero sa monitoring ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, walang na-stranded dahil sa transport strike. These are the regular traffic on a Monday. Marami po yung pasahero, kukunti ko talaga yung mga jeepneys pa sa daan dahil ta-traffic. Successful yung ikinasa naming transport strike. Kung hindi lang mandaraya din ng gobyerno na magsususpindi ng klase, ng ilang pasok sa gobyerno at partida may libreng sakay pa. Ang piston ng harang ng mga namamasadang jeepney kanina. Patuloy na iginigit ng grupo na ibalik ang 5 taong prangkisa na Kongreso lamang umano ang pwedeng bumawi. Mawawalan talaga kayo ng prangkisa. May hirapan na kayo sa rehistro. Para din po yun sa kabuhayan po nila, para po maanoan po namin yung 5 taong prangkisa. Pero wala ng preno ang programa ayon sa Department of Transportation o DOTR. The call of Piston and Manibela to scrap the program is non-negotiable. These two groups cannot be allowed to derail the program. Dagdag nito, sapat na sa mga commuter ang 83% ng mga pampublikong sasakyan na nag-consolidate. Pero inaayos pa rin ang distribusyon ng mga ruta katuwang ang mga lokal na pamahalaan. For the next 2 years or so, aayusin po yung mga ruta before na marami at nalaman na natin na sobra, aayusin po yung mga ruta naman po na konti at dumami na po pangangailangan, dadagdagan po. Yung totoong numero po na hindi talaga or ayaw mag-consolidate, and we're talking of the two groups, that's more or less mga 5% po yon. Ayon sa Department of Transportation, nasa 2 hanggang 3 taon pa bago i-require ng ahensya yung pagpapalit ng mga tradisyonal na unit ng jeep para gawin itong mga modernong unit. Dagdag pa ng LTO, yung mga hindi sasali sa programa, pwedeng irehistro yung kanilang mga traditional na jeep bilang mga pampribadong sasakyan. Kanina naghain ng motion to resolve ang Piston sa Supreme Court para aksyonan ang kanilang hinihiling na mag-issue ng TRO laban sa modernization program. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa pagtalakay sa 2025 budget ng Office of the Vice President sa plenaryo ng Kamara. Ang budget naman ng Office of the President pasado na sa Senate Finance Committee. Saksi, si Mav Gonzalez. Walang mga tanong at wala pang 10 minuto, lusot na sa Senate Finance Committee ang hinihinging 10.5 billion peso budget ng Office of the President para sa 2025. Bahagyayang mas mababa kumpara sa budget ng opisina ng 2024. Despite the reduction in the budget being proposed, rest assured, Your Honors, that the same will not affect the delivery of services of the President to our people. Tuloy pa rin daw ang mga biyahe ng Pangulo sa ibang bansa para tanggapin ang imbitasyon ng foreign leaders at magsagawa ng diplomatic initiatives. Sumalang din sa budget hearing ang Office of the Ombudsman. 5.8 billion pesos ang inilaan na pondo rito sa ilalim ng NEP kasama ang 51.468 million para sa confidential funds. Of course, Your Honor, we need the 51 million. But as I said, there are other investigating agencies who need this money more than us. If you can give us the same amount that you gave us last year for 2024, the 1 million, that would be very sufficient for us, Your Honor. So you were able to utilize the 1 million last year?
Yes, Your Honor. Pero humingi ang ombudsman ng dagdag na 975 million pesos para sa pag-hire ng mahigit 60 abogado pandagdag sa kanilang manpower. The Office of the Ombudsman would like to address now the issue of inordinate delay in the investigation of cases. Lusot na sa komite ang budget ng Office of the Ombudsman pero pag-uusapan pa sa plenaryo kung maibibigay ang hinihingi nitong dagdag na 900 million pesos. Sa plenaryo ng Kamara, inusisa ng Makabayan Bloc ang panukalang budget para sa Intelligence Fund ng National Security Council o NSC at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Sa kasalukuyang budget kasi, 10 milyong pisong mas malaki ang inilaan ng NSC para sa intel gathering ng NTF-ELCAC kaysa sa intel work para sa West Philippine Sea. 60 million, di ba? Tapos 50 million lang yun sa WPS. Yes po, because that is a recent development that arose only, not unlike the other class expense na that was long time concern of the agency. Hindi rin suportado ng Makabayan Bloc ang 640 million pesos na intel fund ng NICA. Nakapaloob daw kasi rito ang 14.8 million pesos na pondo para sa NTF-ELCAC na nagagamit umano sa red tagging. May mga ebidensya umano ang Kabataan Party List, pero pinaninindigan ng NICA at NTF-ELCAC na hindi sila nanre-red tag. Na napakalinaw na nagsisinungaling po sila sa atin, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished sponsor, we have said a while ago that we have not been practicing the unquote red tagging, close quote. Sa huli ay nakalusot din sa plenaryo ang mga panukalang budget ng NSC at NICA para sa 2025. Nang sumalang naman ang 895 million proposed budget ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, hiningi ng Makabayan Bloc ang commitment ng ahensya sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng CPP-NDF. So sinasabi niyo po ba bago matapos ang administrasyon na ito ay magkakaroon na ng peace talks with the NDFP? That is the goal, Mr. Speaker. Ngayon din dapat isasalang ang budget ng Office of the Vice President pero no-show pa rin si Vice President Sara Duterte. Sa isang sulat kay Lanao del Sur Representative Zia Adyong noong September 11, sinabi ng bise na ipinauubayan na niya ang deliberasyon ng proposed 2025 budget ng kanyang opisina sa plenaryo ng Kamara. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nagpadala ng representative ang staff ng bise pero wala raw itong ipinakitang written authorization at written explanation. Kung hindi naaamyendahan, nakatakdang ipagtibay ang rekomendasyon ng Committee on Appropriations na tapyasan ng mahigit kalahati ang hinihinging budget ng OVP. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Nagpaliwanag naman ang Office of the Vice President kung nasaan si Vice President Sara Duterte ngayong tinatalakay sa plenaryo ng Kamara ang kanilang budget. Ay sa OVP, nagpunta ang Vice Presidente sa Vinsons at Dait sa Camarines Norte at Legazpi City sa Albay para makausap ang mga tao tungkol sa lagay ng bansa. Makukumpirma raw ang aktibidad ng Vice Presidente sa pamamagitan ng social media posts ng mga taga-roon. Stairway to Heaven feels ang isang pasyalan sa Ifugao na hindi lang maganda ang tanawin, makasaysayan pa. Mistulang obra naman sa ganda ang isang talon sa Ilocos Sur. Ating saksihan. Straight out of a fairy tale ang isang pasyalan sa Ilocos Sur. Aakalain mong nasa loob ka ng painting dahil sa malaparaisong ganda ng Auasan Falls sa bayan ng Sigay. May taas itong 120 meters kaya tinaguri ang pinakamataas na talon sa Region 1. Idagdag mo pa sa nakakaakit nitong ganda ang rock formations sa ibaba ng talon. Challenging man dahil sa matarik na daanan dito, sulit naman ang pagod mo sa ganda ng tanawin. Punta naman tayo sa Bintar, Ilocos Norte. May isang pasyalan dito na tila kailangan mo munang dumaan sa butas ng karayom bago mag-enjoy. Magsisimula ang adventure nyo sa hiking sa bundok, nasusundan ng pagdaan sa bangin at gilid ng dam. Pero don't worry, dahil worth it naman ang lamig at linis ng tubig ng Pecan Falls. Get ready na mapa-I'm on top of the world. Patok kasi sa mga turista at residente sa Ifugao ang Orolong Ridge sa bayan ng Mayoyaw. It's giving Stairway to Heaven feels.
swak sa mga mahilig sa trekking at hiking. Pagdating sa tuktok, sea of clouds at 360 panoramic view ng lugar ang sasalubong sa iyo. Makasaysayan din ang lugar dahil dito naganap ang huling laban noong World War II. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mahigit 60 capsule ng hininalang cocaine ang nasamsam mula sa isang babae sa South Africa. Ang mga droga itinago raw sa tiyan. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng impormasyon na may darating na drug mule mula Sao Paulo, Brazil. Matapos harangin ng suspect, dinala nila ang suspect sa ospital. Sa x-ray ng suspect, doon nila nakita na may mga capsule sa tiyan. Binigyan siya ng gamot para mailabas ang mga ito. Mga kapuso, 73 araw na lang, Pasko na! Pero ngayon pa lang, may namimigay na ng regalo sa Lukban, Quezon. Halos magliwanag ang buong kalsada sa pagningning ng bahay na binalot ng mga pailaw. Marami ang korteng bituin. Wow! At meron pang kamukha ng Eiffel Tower sa ibabaw. Paskong Pasko ang vibe dahil ang pamilyang may-ari ng bahay binigay pa ng mga regalo sa kanilang mga kababayan, gaya ng mga laruan at mga gulay. Pasasalamat daw yan sa mga natanggap nilang biyaya sa buhay. Nakaka-good vibes, I ang know. Pasko vibes. Gusto ko rin ng gulay. May parang mais, no? Okay. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.